Hindi lahat ng turo ay matatawag mong aral. Karamihan dyan ay ingay lang. Ang tanong, kaya mo bang makita ang pinagkaiba nito? A man is in danger when he doesn't question what he hears. Naunawaan mo ba yan? Sa mundong puno ng ingay, paano mo masasabing may laman ang pinakikinggan mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil sa video na ito, may matututunan kang napaka-importante na dapat may apply mo sa buhay mo upang hindi ka maging ututo, sunod-sunuran at mas maging matalino ka sa paligid mo. Dito ko ibubunyag sa iyo ang abilidad upang maiwasan mong maging biktima ng mundong ito. Ganito ang ginawa ko. Ito ang sikreto upang hindi ka maging parte ng mga mangmang na tao. Kung paano ka makakalaya sa sistema, kung paano ka makakatakas sa manipulasyon ng masa, at kung paano ka makakapag-isip ng malaya na ayon sa sarili mo mismo. Napakaganda ng topic na ito. Panoorin mo sana hanggang dulo dahil nasa dulo ang pinakamabigat na mensahe. Nasa panahon tayo ngayon kung saan ang bawat impormasyon ay isang click mo na lang, fast and convenient. At napag-usapan na natin yan sa mga nauna nating content. Information is one of your core powers. Kung alam mo kung paano ito gamitin. Ngunit ang problema ng maraming tao, akala nila na ang lahat ng impormasyon na nakukuha nila ay tunay at credible. Dito papasok ang mga taong biktima ng malakihang manipulasyon at brainwashing. Makinig kang mabuti dahil dito mo malalaman kung ano ang itsura ng mundo at ng mga tao sa perspektibo nila Canleo. Karamihan ng mga tao, lalo na mga Pilipino, mga utu-utu. Ngunit hindi sila yung pangkaraniwang utu-utu dahil maloloko mo lang yan sa mga bagay na willing silang magpaloko, na para bang wala silang taglay na talino para sabihing mali ang bagay na yun. Handa silang magpaloko basta mahuli mo ang mga kiliti nila. Ganyan ang nangyayari sa mga younger generations. Willing silang magpauto basta marinig lang nila ang gusto nilang mapakinggan mula sa iyo. Ganyan na ganyan tumatakbo ang utak ng mga ito. Isa ka ba sa tinutukoy ko? Ikaw rin ba yung tao na hahanapin mo ang gusto mong marinig para i-justify ang konsensya mo? Nauunawaan mo ba ang mga salitang yan? Kaya maraming tao ngayon ang nakikinig lang sa ingay, mga impormasyong walang laman. Kaya nga ang mas sumisikat ay yung mga ampaw na tagasalita dahil ampaw din ang mga tagapakinig. May nagtanong sa akin, bakit daw hindi masyadong tinatangkilik ang ganitong content? Gayong ganito dapat ang pinakikinggan ng marami. Akala niya tuloy, kalokohan lang ang itinuturo natin kaya walang nakikinig masyado. Ngunit ang totoo, mas maraming nakikinig sa mga kalokohan kaysa katotohanan. Tama hindi ba? At nasa tanong mo na mismo ang kasagutan. Hindi ito tatangkilikin ng marami dahil hindi lahat makaka-relate. Naunawaan mo ba yan? Marami ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hindi yan pagmamataas dahil yan talaga ang realidad. At maging ako man, hindi ko gusto ang ganyang realidad. Nais kong ang lahat ng makakapakinig ay makaunawa rin.
Sa dami-rami ng impormasyon na ipinapasok ng mundo dyan sa utak mo, wala na yang espasyo. Wala nang espasyo dyan para maunawaan mo ang isang ito. You need to unlearn your wisdom. Dahil kung ang tasa mo ay puno na ng laman, hindi na ito masasalinan pa. Matatapon na ang sobra, sayang lang. You need to empty your cup. Mahalagang teknik ito upang magkaroon ka ng clarity o kalinawan sa sarili mo. Hindi upang maging mangmang ka ulit, ngunit upang mas maunawaan mo ang mga bagay na may kaguluhan pa sa isip mo. Makinig ka. Nais kong mas pasimplehin pa ang mensaheng ito para sa iyo. Ngunit hanggang dito na lang ang magagawa ko. Maunawaan mo sana ito ng lubos. Ito ang problema ng mga tao, kaya madali silang utuin. Madalas, hindi na sila nagtatanong ng bakit kapag may naririnig silang bagong impormasyon. They don't ask questions why. Hindi na nila tinatanong kung bakit iyon ang gusto ng mundo na paniwalaan nila. Hindi na nila tinatanong kung bakit iyon ang kailangan nilang paniwalaan. Hindi na sila nagtatanong kung bakit. Basta na lang silang tumatanggap na para bang mga bulag. Kaya marami ang nabe-brainwash ng ganun lang kadali. Tulad ngayon, alam mo bang mas maraming lalaki ang supot at tatanga-tanga dahil hindi nila kayang sabihin ang pinagkaiba ng tama at mali. Baka nga isa ka sa kanila kahit nakikinig ka rito. Maraming lalaki ang makikinig lang dahil naroon ang gusto nilang marinig at hindi ang kailangan nilang marinig. Magkaiba ang gusto sa kailangan. Tatandaan mo yan dahil minsan ang kailangan mo baka hindi mo magustuhan. Kaya karamihan ng lalaki ay nananatiling mahina at mga peke lang. Akala nila na basta nanonood sila ng mga podcast na patungkol sa men's empowerment ay nasa tama na ang mga pag-iisip nila. Ngunit kapag pinakinggan mo yung podcast at talagang sinuri mong mabuti ang mga aral, values at principles na umiikot sa podcast na yun, makikita mo na isang fraud lang pala. Peking empowerment dahil imbis na empowerment ang mangyayari, korupsyon ang nangyayari. Nakokorap o nasisira lalo ang kaisipan ng mga kalalakihan. At yan ang hindi nila makita dahil nga ang gusto lang nilang pakinggan ay yung tao na nagsasalita ng mga bagay na gusto lang nilang marinig. Comforting sa ego nila, ngunit nakakasira sa kaisipan. Yan ang sakit ng mga kalalakihan ngayon. Tapos mga feeling alpha na, mga feeling high value man na, nakapakinig lang ng podcast o video tungkol sa men's empowerment. Wala namang laman talaga. Mga nakakaawa, ang daming ganyan, mga naliligaw ang kaisipan. Mga walang kamalayan na niloloko na sila at pinagkakakitaan pa ng mga taong tinitingala nila. Ngunit sinisira lang ang mga kaisipan nila. Alalahanin mo, kung nais kong sirain ang buhay mo, kailangan ko lang sirain ang kaisipan mo. Nauunawaan mo ba yan? Kaya maging maingat ka sa mga pinakikinggan mo dahil hindi lahat ng naririnig mo ay totoo at kailangan mong isabuhay. Huwag kang tumingin sa laki ng subscribers at sa dami ng followers para sa credibility. Baka mamaya marami lang ang nauto niyan. Palagi mong susuriing mabuti ang mga sinasabi at ang pinakang laman ng mga aral na naririnig mo. Magkaroon ka ng sariling discernment para makita mo kung ang taong ito ba ay dapat mong pakinggan. Kung ang taong ito ba ay tinutulungan kang lumago intellectually, individually, mentally, at lalo na
spiritually. O baka itong taong ito ay sinisira ka lang. Sinisira lang ang iyong kaisipan, bine-brainwash ka lang, at ipinapahamak lang ang kaluluwa mo. Ginagawa ka lang alipin ng mga makamundong bagay na maglalayo sa iyo sa relasyon mo sa Diyos. At maging ako man, hindi mo dapat basta na lang tanggapin at isabuhay ang mga sinasabi ko rito. Magkaroon ka ng discernment kung sa palagay mo ay tama at katotohanan ang sinasabi kong mga aral dito. Ayokong basta makinig ka lang. Gusto ko rin umunawa ka, because what you see and what you hear shapes how you think and how you act. Tatandaan mo yan, huwag kang makikinig sa aral ng mga taong sinisira lang ang puso, isip at kaluluwa mo. Ngayon, sana dalhin mo at tumatak sa iyo ang aral na ito. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, hit the like and subscribe button. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, mga maharlika.